What's up guys? Nesp Gaming here and welcome back to my YouTube channel. Today is a simple day pero sa akin, special to dahil 3,707 na ako ngayon. And ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano nga ba yung binago ko sa aking lineup. So before, Breaker yan, and meron Predator yung ating Guardian. Sobrang sinwerte tayo dito sa ating pag-reroll ng ating passive skills. So papakita ko sa inyo, punta tayo dito sa ating deck. So ito nga pala yung skills ng aking Guardian. Meron ulit ako Magnetic Armor, Energy Gain, Dome, and Big Dome. So, ito lang yung Guardian ay nagsisilbing shield doon sa ating dalawang Sinnoh na attack type. Sabihin, kailangan lang niya masustain para makakuha ng magandang combo yung ating dalawang Sinnoh para sa magandang laban. And then, this one naman is yung Raging Flame. Di mawawala yan dahil sa pagbawas ng energy cost sa mga cards na kasama niya kapag tinira natin that turn. Ayan, Poisonous Bomb. Ito namang Great Sandstorm ay merong nagnanalify ng recovery effect. Ibig sabihin, hindi mag-heal yung kalaban kahit ano mangyari kapag tinamaan itong Great Sandstorm. Ito naman is Endless Lunge. Laging double hit to. Medyo mahina. Pero kasi kapag nag-complement yan dito sa ating Raging Flame, magiging zero cost na lang yan. Dito naman ay pinalitan nga pala natin yung ating Breaker at ginamit na natin yung tinatago nating Samurai. Same na mga skills ng Samurai na ginagamit ko dati, pero na lang dun sa Dragon Fang, ginamit natin yung Malice. Kasi yung Malice kasi nakakapag-remove ng mga debuff yan para sa ating mga kasama. So matagal din yung cool time yan, pero sulit naman yan kasi sobrang imba nito. Kapag may poison, burn, so imbis na hyper repair ang magamit natin, eto na lang Malice. So, punta naman tayo dito sa ating equipment. Kung gusto nyong gayahin to, eto yung ginamit ko sa aking Guardian. Meron akong weapon na pero percent na tataas dun sa dome. So ito yon, Beam Mace. Kung meron kayo nyan, gamitin nyo. So ito naman, next is itong Ground Necklace. So papampako na talaga to. And speed, dahil ito ay NFT, yan o, when in the front row, the damage taken is reduced by 5%. So, sobrang kunat niyan. And when in the front row, the damage taken is reduced by 3%. Dito naman ay 3% din. So, 11% agad yung nawawalan damage para doon sa kalaban. And, alam nyo ba yung second page nito ay may effect na shield plus 30% when activated. So, kapag nag-shields up tayo ng 100, ay magiging 130% yon. And additional pa doon ay sa ground set 3 ay may special gauge siya na plus 8% when attacked by Sinnoh. So, Sinnoh lang ha. Ibig sabihin, Sinnoh lang yung makakapag-add ng 8% kapag inatake, hindi yung summon unit. So, sobrang bilis makaipon ng special gauge nitong ground bracelet. So, imba yan para makagamit ulit agad tayo ng either Evil Vigor or Hyper Repair. Kasi magiging 100% yan matik eh. Tatamaan talaga to. Depende na lang sa mga skills ng kalaban kung may mga pandukot sila or disabling formation attack. Para naman sa ating ninja, ay meron tayong Poisonous Bomb na plus 4%. Yung ginagamit natin is Yoru. So, madaya yan. And this one naman na ginagamit natin is Flame Necklace. Yan. Attack plus 10%. And Flame Bracelet, attack plus 10. So, attack plus 10 din para sa Flame Ring. O, ang effect naman ito, second page ay final damage plus 5. So, automatic, every attack mo may plus 5 ng plus 5 kang damage. And mag-a-apply ka ng burn for 2 turns when attacking. Ibig sabihin, kaya nilagay ko dito sa ninja itong flame set kasi may poison na, may burn pa, kaya sobrang sakit. Hindi na mamalayan ng kalaban, nababawasan yung buhay niya kasi dahil sa poison na every attack ay mamaminosan siya kung ilan yung stack na meron ng Sinnoh niya. And dito naman sa flame set ay mamaminosan siya after the turn. So, grabe na to. So, pinakamax na lagay ko na burn sa isang combo ng aking ninja ay 11. So, grabe yon. Sobrang sakit ng burn. 110 damage yon. O, approximately ganun lang.
Pero minsan nakikita ko parang mas mataas pa doon. So dito naman sa ating samurai, ay ginamit ko itong Mumei Evo. So yan, meditation 8 plus 8% yan, no? Tapos cruciform plus 8%. Grabe yun. And this one naman is speed. Para sa C, necklace natin. Attack plus 20 para sa C bracelet. And disable stun na din. So, hindi naman na natin kailangan yung disable stun na yan kasi kahit uncommon. Pero pwede natin kasing gamitin tong solo kasi madi-disable natin yung atake na kalaban na may stun. And this one naman is yung Searing. Ito naman Searing ay minus 20 damage received from back rows enemies. So kapag nasa likod yung kalaban, hindi masyadong masakit. Minus 20 agad yun. Ito nga pala Searing ay may C-set effect na speed plus 15 when not inflicted with status elements. Ibig sabihin yung mga burn, poison, yung mga ganon. Pero kasi hindi na natin inaalala yung status elements na yan kasi automatic. Kapag C-set 3 tayo, makukuha natin yung C-set 2 na speed plus 15. So, grabe na yun, Insan. Click home. So, dahil dito sa lineup na to, ay hindi na tayo na-stuck sa 3-5. So, naging 3-7 na tayo. Kung mapapansin nyo, kasi mababa pa yung ating level ng Guardian dahil meron akong pine-prepare na isang Sino na pinapahabol ko dito sa dalawa na to para yun yung gagamitin kong tangke. Soon, ipapakita ko din sa inyo kung paano gagamitin yung lineup na yun. So sana guys, may natutunan na naman kayo para dito sa ating content na pinakita ko yung lineup ko ngayon. And sana gamitin nyo din to at subukan nyo. Tingnan natin kung hanggang saan aabot ang lineup nyo ganito. Kung may same naman kayong Sino na ganitong mga skill set. So maraming salamat guys sa panonood. See you sa next episode or next guide ng ating Project Sino. Maraming salamat!